Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, tinataas ka namin, sinasama ka namin sa Espiritu at katotohanan. Magandang hapon po, Lord. Salamat po muli sa pagtitipo namin ito na kami po ay makakapanambahan sa nakabuti mong pangalan. Salamat po. Nawa sa oras na ito, Panginoon, bigyan po kami ng pagkakataon, ikaw ay tingin. Buksan mo po kami mga kaisipan. Bigyan po kami ng wisdom, ng unawa po kami ng lubos sa lahat ng ihahayag sa aming magandang balita. Sapagkat yan lamang po aming nantay sa Panginoon, ang iyong salita, ang iyong magandang balita. Kasi po nasa gitna po kami ng kalamidad. Yan lang po ang magkukupot sa amin, Panginoon, ang salita. Bibigay kalakasan sa amin, mag-aalis ng lungkot namin, mag-aalis ng kaba namin at takot, Panginoon. Ang dakila mo sa ito. Naway, buksan mo, mga puso, lahat ng aking mga kapatid, na kung saan ay puro takot ang nasa kanilang dibdib, Panginoon. Alisin mo po ito, palitan mo po ng kasiyahan at kaligayahan mula sa iyo. Salamat po sa hapong ito na makakapakinig kami sa iyo. Sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Naway, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang aming pong pananambahan sa oras na ito, Panginoon. Ipunawa itong pagpalain, malagod ka punawa sa amin, Panginoon. Sapagkat ito po ang nilalaman namin mga puso, ikaw at pagtikura, saan pa mang kadahilanan, Panginoon, at anong pa mang panahon. Hindi po kami titigil, Panginoon, na pagsamba sa napakabuto ng pangalan. Uli, maraming salamat po. At ito po ang sama-sama dalangin na may pagpapala po at sa iyo, Panginoon, at taos puso salamat sa napakabuto ng kalooban. At ang lahat nito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. These pieces, broken and scattered, mercy gathered, blended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you sell your treasure
Nga po tumuli sa ating lahat, mga kapatid ko, brothers and sisters na nanonood ngayon kasalukuyan sa kanilang mga tahanan. Ihanda niyo po ang inyong mga Biblia, ang ating po mga Bible, sapagkat babasahin po natin ang ating scripture. Paano po ba ang pamumuhay ng ganap? Paano tayo mamumuhay ng ganap? Sa aming kaparaanan. Dito po sa ating babasahin, narito po ang katugunan ng katanungan. Paano mamuhay ng ganap? Ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Ito po ay matatagpuan sa Colossus chapter 2, verse 6 hanggang 10. Sundan niyo po ako sa inyong mga Bible at narito po ang sinasabi. 6. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo, Jesus, bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamamagitan na walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Yes. Kaya nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pagkikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Salamatan po natin ang salita niya. Salamat po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na nasa langit. Pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa napakagandang salita mo na magbibigay katugunan sa aming mga katanungan, Panginoon, kung paano po ang ganap na pamumuhay. Nawa, buksan mo muli aming mga puso, Panginoon, ang aming kaisipan, upang ang aming pang-intindi, Panginoon, ay maging ganap. Maunawaan namin ito at may isa pamuhay, hindi lang ngayon, kundi sa habang panahon. Salamat po muli at ito po aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Ngayon naman po, sa katugunan ng kalinawan po ng ating pong binasang scripture, ito po ay papaliwanag sa atin ang ating buting mensahero, ang mensahero ng Diyos, si Pastor Simon Beans. Magandang hapon, Pastor. Amen? Amen. Gawin ng Diyos. Salamat po. Magandang araw mga kapatid. Muli tayo magpupuri sa Diyos. Amen. Tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Ihanda po natin yung ating mga pens, yung ating mga Bible, at syempre yung pinakamaganda at pinakamainam na ihahanda natin ngayong hapon, yung ating mga puso, at lumulog tayo sa Panginoon, sa ating Diyos, upang bigyan tayo ng makalangit na pangunawa, upang ating maintindihan at maisa buhay yung ating pag-aaralan sa araw na ito, mga kapatid. Mga kapatid, ito po ay kakaiba sa lahat ng ating mga nagawa ng mga nagdaang araw, mga nagdaang linggo, dahil ito po ay malalim na pag-aaral. No? Ito po ay may halong historical at Christological na mensahe upang mas maintindihan natin ang pinagdaanan ng ating doktrina, ating church. No? At ano ba ang sumasalamin o kinaharap ng ating church ngayon. So tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung binasa po kanina na Elder Alex, yung po ay kinuha sa Colossus chapter 2, verse 6 to 10. Meron po diyang paglilinaw at meron diyang konting kaalaman na maidadagdag natin upang tayo po ay mas makaunawa sa ating pag-aaralan sa hapon pong ito. Sabi po dito, ang iglesia po ng Colossus ay hindi itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sa halip, ginamit ng Diyos si Epapras, na kamanggagawa ni Pablo sa gawain ng Diyos upang magkatipon ang mga mananampalataya sa Colossus. Yan po ay nasa Colossus chapter 1, verse 7 to 8,
4:12 to 13. So ang Colossus Church po ay naitayo sa pamamagitan ni Epaphras. Ganun pa man po, ang sabi po rito, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas ay may katangiang higit sa ibang mga epistle na umiikot at naging kabahagi ng mga naunang iglesia noong kanyang kapanahunan. Ang Colossus Church po ay letter o epistle of Paul sa Colossus Church ay may kakaibang katangian na wala o hindi natin matutugpuan sa mga naunang epistle at mga sumunod na epistle ni Paul. Ito po ay ano po? Yan. Ito ay naglalaman ng pinaka-Christological na mensahe at ipagpaliwanag ni Apostol Pablo. Higit na mas malinaw sa iba niyang liham. Bakit po kaya ganon? Dahil ang Colossus Church po ay may kinaharap na spiritual na sakit o spiritual na problema. Ano po yun? Yung Gnosticism. Yung Gnosticism po, ito po yung mentalidad at kaugalian ng mga Kristiyano na nasa iglesia ng Colossus. Sabi po rito, Colossus Church was founded by Epaphras during the third missionary journey of Paul. Paul's epistle to the Church of Colossus was written to address certain problem. It is the most Christological letter from Paul. Yung Gnosticism po, fine-sounding arguments. Fine-sounding arguments. They thought one could be saved by enlightenment through knowledge. Kala nila pwedeng maligtas ang isa sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Ang Gnosticism po, yan, bibigyan po natin ng paglilinaw. Pag sinabi po natin Gnosticism, ang agnostic po, ibig sabihin po ng agnostic, sabihin ng I, precision. Letter A, precision. A means no. Gnostic knowledge. No knowledge. Dito iba. Gnostic. Meron silang humanistic knowledge. At hinalo nila sa kanilang faith. So sabi po dito, meron tayong paglilinaw. Kailangan po makuha natin yan para maunawaan po natin ang paglalahad na ating gagawin sa hapong ito. Ang preaching ay teaching ay magkaiba po. Marami pong nako-confuse dyan. Yung iba po ay mga pastor na, yung iba po ay mga minister na, pero hindi po nila na-determine kung ano po ang pagkakaiba ng preaching and teaching. Ang preaching po, it has something to do with proclaiming. Ibig sabihin, magpapahayag. At ang papahayagan ay mga unbelievers pa lang. Kaya yung sinabi doon sa Great Commission, preach the gospel. Preach the gospel. Amen? Amen. So lahat po yun, lahat po tayong mga Kristiyano ay inutasan ng Panginoon to preach the gospel, to proclaim the gospel. So salitang Griego po, ayan po ay keruso. Amen? Ang teaching po ay iba. No? Pag sinabi mong teaching, ito po ay pumapatungkol sa practice o kasanayan o lifestyle ng isang Kristiyano. Yan po ay para sa mga believers. Ang Greek po, translation po ng teaching ay didasko. Didasko. So yan po ay teaching, didasko. Sa ibang book ng gospel, ang Great Commission ay nagsasabi ng teach them to obey. Teach them to obey. Preach the gospel and teach them to obey. Okay? Pagkatapos mag-preach, naging mananampalataya, and then teach them to obey. Didasko. Saan galing ang salitang didasko? Saan galing salitang teaching? Ito po yung isa sa mga pinakamalaking part ng ating pag-uusapan sa araw na ito, yung doctrine. Pag sinabi po natin doctrine or sound doctrine, ibig sabihin ito yung pure, walang halo, hindi siya Gnostic, galing siya sa Biblia. Ang doctrine po sa salitang Griego ay didaskalia. Didaskalia. Ibig sabihin, kung titingnan at pag-aaralan natin, ang teaching dapat ng isang church ay dapat galing sa sound doctrine. Ang didasko ay dapat galing sa didaskalia. Ang teaching dapat galing sa doktrina ng Biblia, turo sa atin ng Panginoon. Amen? Okay, so dyan po tayo iikot. Kailangan po natin makuha yan kasi po may kinalaman yan sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Ano pa? Biblical truth. Pag sinabi natin biblical truth, marami po kasi, ang tao po may hilig humanap ng konsepto ng katotohanan. Amen? Amen. Lagi tayo naghahanap ng katotohanan. Kaya pag hindi mo alam ang katotohanan,
No? Pag wala kang Diyos, kasi sabi diyan, ang biblical truth ay self-expression ng Diyos. Pag hindi mo alam ang biblical truth, nabubuhay ka sa kasinungalingan. Amen? So, ang sabi po dito, ang ibig sabihin po ng biblical truth, consists with mind, pag-iisip, will, character, glory, and being of God. In short, truth is self-expression of God. Amen? So, pag hindi mo alam ang biblical truth, nabubuhay ka sa kasinungalingan. Amen? So, ating pong pag-aaralan at iisa-isahin po yan sa araw po na ito. Amen? So, ang title po ng message natin ay Pananampalatayang Nakatayo kay Kristo. Maraming pananampalatayang hindi nakatayo kay Kristo at hindi siya ang pundasyon. May mga churches pong ganyan. At mamaya, makikita po natin kung ano-ano ba yung mga churches na yun. Ito ba ay nag-i-exist pa ngayon? At paano nangyari na nag-i-exist pa ito ngayon? Ito ba ay nahahalata o kailangan pag-aralan at saliksikin ng maigi? Ang church ba na kinabibilangan natin, ang fellowship ba na kinabibilangan natin, ay nakatayo, no, kay Kristo? Si Kristo ba ang sandigan talaga nito? O iba, nahaluan na ba ito ng Gnosticism? O pure pa rin sa ating pong pag-aaralan? Amen? So meron po tayong tatlong main point. Sa bawat main point, meron po tayong mga tatlong sub-point na ating pong pag-aaralan. Again, ito po ay may halong historical fact. So kung maaari, ready po yung pen nyo, pwede nyo pong isulat, pwede nyo pong i-google para malaman nyo po kung ako ba yung bulaan o bawang katotohanan lang po ang aking sinasabi. Amen? Sige po. Meron po tayong main point number 1. Ang main point number 1 po natin ay ito. Ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Kristiyano. No? Yan ang paniniwala ng karamihan sa atin. So, balit ano nga ba ang kahulugan ng pamumuhay bilang isang ganap na Kristiyano? Daming claims. I am a Christian. I am a believer of Christ. No? Pero ano ba talaga ang kahulugan ng pamumuhay bilang isang ganap na Kristiyano? Ating mga pag-aaralan, meron po tayong tatlong sub-point, tatlong letter M. So, una nating letter M, mamuhay ng may pakikipag-isa kay Kristo. Yan po ay nasa verse 6. Kung ating pong babalikan yung talatang binasa natin sa Colossus chapter 2, verse 6, ang sabi po rito, yamang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Since tinanggap ninyo, yamang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Kung tinanggap natin si Kristo, dapat po meron tayong pakikipag-isa sa Kanya. Ang sabi po rito, maraming pagkakataong nakasaksi ako ng mga hindi katanggap-tanggap na kaganapan sa buhay ng mga mananampalatayang katulad natin. Maraming pagkakataong nasa salamin ng maling prinsipyo sa buhay at maling desisyong ating nagagawa ang pananampalataya na dapat sana ay sa ating pamumuhay nakikita. Hindi na ibabahagi ang kasanayan na ating dapat na ipamumuhay bilang mga Kristiyano. Kung minsan, lahat tayo ay namumuhay sa ganitong klaseng kasanayan. Ganun pa man, dapat alalahanin natin kung paano nilinaw sa atin ng Diyos ang kalagayan natin nung tayo mga patay pa sa kasalanan at kung paano tayo naiahon mula sa kamatayan spiritual. Kung babasahin po natin sa Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 3. 1 hanggang 3. Sabi po rito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sinusunod ang mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya, sa ating likas na kalagayan,
Kabilang tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Sa ating likas na kalagayan. Likas na kalagayan. Amen? Kaya lang, ang usapan kasi natin dito, mamuhay ng makikipag-isa kay Kristo. Kung itutuloy po natin sa verse 4 hanggang 6, ito pong sabi, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Amen? Amen. So, ang tanong, bakit may mga pagkakataon sa buhay na hindi nakikita o hindi natin naipapahayag ang paghahari ng Diyos sa ating buhay? Kasi Gnostic. Nahaluan ng prinsipyo ng mundo, ang buhay dapat na nakaatang sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sabi po rito, kaya nga mga kapatid, isipin natin si Kristo ang ating Panginoon at hindi ang ating mga sarili. Binigyan niya tayo ng halimbawa na dapat nating tularan at aral at doktrina, didasko, na dapat nating pag-aralan at ipamuhay. Didaskalia, doktrina, didasko, teaching, dapat nating ipamuhay. Amen? Pure, sound, amen? Walang halo. Mga kapatid, dapat malinawan tayo na ang ating Diyos ay equally loving and equally holy. Hindi siya loving lang. Hindi siya holy lang. Karamihan sa mga churches ngayon, no, meron silang kapahayagan na maling-mali at taliwas sa Biblia. Ano po yun? Truth without grace or grace without truth. Ulitin ko. Truth without grace or grace without truth. Amen? Amen. Kailangan ang pagpapahayag natin, ang pagpapakita natin patungkol sa ating Panginoon ay naayon sa Biblia. Equally loving and equally holy. Amen? Pag binasa natin sa Romans chapter 15 verse 4, samahan po ninyo ako. Romans chapter 15 verse 4, ito po ang sabi. Ano mang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Hindi po siya pwedeng haluan ng prinsipyo ng tao. Ano man pong naisulat noon ay para po sa ikatututo natin. Amen? Sabi po rito, doctrine, didasko, didaskalia, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, alam naman po natin yan, kabisado na po natin yan. No? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Amen? Amen. 17, para sa ikatututo, no, ng mga mananampalataya. Amen? Amen. Kung tinanggap natin si Kristo, dapat siya ang ating Panginoon at dapat siya ang naghahari sa ating buhay. Kung si Kristo ang ating Panginoon, dapat ang aral at turo niya ang ating ipamumuhay. Kasi nung pinatanggap tayo kay Kristo, yun naman ang unang tanong. Pinatanggap mo ba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen? Hindi lang dapat tagapagligtas, siya rin dapat ang hari. At kung siya ang hari ng ating buhay, dapat ang mga utos niya at panukala ang ating sinusunod at sinumumuhay. Amen? Sabi rito, ang halimbawang iniwan niya sa ating ang halimbawang iniwan niya sa atin ang dapat nating sundan. Ang doctrine na dapat nating pinamumuhay ay dapat sa kanya nagmumula at hindi hahaluan ng anumang psikolohiya o sosyal na pamantayan. Mga kapatid, minsan ang sinasabi ng mga mananampalataya, naiintindihan na ako nila. Minsan niya na-excuse eh. Ang tanong, ilang libong taong ka na bang inintindi ni Lord? Tama? Ang tanong ngayon, naiintindihan mo ba si Lord? Amen? Naiintindihan mo ba si Lord? Ang ugat ng lahat ng heresy sa doktrina at maling pananampalataya ay ang kakulangan sa kaalaman sa Biblia.
Iyon ang ugat ng lahat ng kaguluhan. Mamaya, mauunawaan po ninyong ibig sabihin ko, pagbalik natin dun sa church history. Babalik tayo, sisilipin natin ang history ng church mamaya. Amen? Para makita natin saan magaling ang maling doktrina. Ano ba pinagmula na ito? Amen? Sabi rito, yan ang tunay na ganap na pamumuhay na may pakikipag-isa kay Kristo. Iisang aral, iisang kasanayan ang dapat na ating pamantayan. At ang aral na yon, pamantayan na yon ay naayon sa aral ng ating Panginoon. Amen? B. Yan. Bago tayo pumunta sabi sa B, manatiling nag-uugat at nakasandig ang buhay at pananampalataya kay Kristo. Pag sinabi nating nag-uugat, habang tumatagal dapat, ang ilustrasyon na gagamitin natin dito ay halaman, puno. Habang tumatagal kay Kristo, lumalalim ang ugat mo. Dapat lumalago. Dapat habang tumatagal, mas mahirap ka nang bunutin. Maraming mga mananampalataya kung ilalagay natin sa pagiging halaman, katulad ng illustration natin. 10 taon na, ihian mo lang, tanggal na eh. Ang babaw ng ugat. Immature. Amen? Hindi dapat ganon. Iba ang turo na iniwan sa atin ng Panginoon. Hindi dapat tayo nagiging stagnant. Amen? Sabi rito, manatiling nag-uugat. No? Ang pananampalataya kay Kristo. Kung babasahin po natin sa Colossians chapters 2, verse 7, ang sabi po ay ganito, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo at magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Kung titignan po natin, meron po tayong babasahin dyan na pwede nating gamitin din bilang cross-references o cross-reference. So, John chapter 15, so 1 chapter 15, meron pong pagkaparehong konteksto yan. So, 1 chapter 15, ito pong sabi, verse 4. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Kung minsan, napakahirap panatilihin ng pananampalataya kapag ang usapin ay pag-aantay. Amen? Mainipin ang mga Pinoy. Mahilig tayo sa instant. Instant noodles, instant coffee, lahat instant. Gusto natin instant. Ultimo yumaman, gusto instant. Tataya sa loto, gusto instant. Yan ang Pinoy. Mainipin tayo, pag-uusapin ay pananampalataya. Ganun pa man, ang isa sa mga destinasyon ng isang Kristiyano ay mamunga. Okay? Maliwanag sa Juan chapter 15 verse 4, walang pagbunga kung walang pananatili sa ating true vine. Ang ating Panginoon ang ating true vine. Siya ay nagdedemand ng obedience in the midst of adversaries, trials, and challenges. Maliwanag sa Colossians chapter 2 verse 7 ang panawagan na manatili sa pagsandig sa Kanya at manatili sa pananampalataya sa Kanya sa ating buhay. Ang panawagang magpakatibay ay may direktang papatungkol sa pananampalatayang itinuro sa atin. Yung pananatili dapat galing sa Bible, dapat may tamang interpretasyon, at dapat may tamang aplikasyon. Kung babasahin natin sa Gawa chapter 17 verse 11, meron tayong mga role models. Ito yung ating mga Berean brothers. Anong meron sa mga Berean brothers? 17:11. Simulan natin sa 10. Nang gabi ring iyon, ay pinapuntan ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Amen. Maraming ngayong mga kapatid, ginagamit yung pagiging ignorante ng mga tao. Ina-abuse nila yung pagiging biblically illiterate ng mga tao para manloko.
Amen? Kung minsan, may kayabangan din yung mga preachers. Akala nila ganun lang kadali i-interpret ang Bible. Amen? Hindi nila alam, napakatindi ng parusa na pwedeng ibigay sa kanila dahil sa kanilang pagiging ignorante rin, no? Sa pamamahayag dapat na gusto ng ating Panginoon. Amen? Tanong, true ba yung natin si Jesus Christ? Amen. Amen. Sabi dito, ang salitang work out our doctrine of faith. Work out our doctrine and faith. No? Pag sinabing work out, ano po ba yung ibig sabihin ng work out? Magkaiba po yung work out tsaka work in. Katulad po ng muscle, lahat po ng tao ay merong kalamnan o muscle. Pero para maging visible, kailangan mong i-work out yan. Kailangan mong i-practice yan. Pag na-practice mo ng gusto yan, magiging visible yan. Lalaki yan, bubukol yan, magiging rick yan. Dapat ganun din mga kapatid, ang ating pananampalataya. Katulad ng muscles, mayroon na. Kailangan lang sanayin upang maging visible at kapanipaniwala. Amen? Amen. Dapat po nakikita, nasasalamin, napapractice, napapag-aralan ng mabuti, yung doctrine o katuruan na meron tayo. Kung ang ating true vine, si Jesus Christ, ay nagdedemand ng obedience, ano naman kaya ang kanyang magiging pamantayan? Kung siya ay nagdedemand ng obedience o pagsunod, meron pamantayan, syempre. Ano po yung mga pamantayan na yan? Yan, no? Number 1, doctrine. Didaskalia. Ang doctrine mo ba ay naaayon pa rin sa kalooban ng Diyos o hinaluan mo ng humanistic approach? Amen? Mga kapatid, ang daming churches na ginawa nilang major doctrine yung mga programa. Programs are just supplementary, not doctrinal. Amen? Supplementary lang yun. Hindi yung doctrinal. Maraming churches, doctrine na nila yun. Pero programa lang yun. Amen? Kung gagamitin pamantayan yan, maraming churches na babagsak. Why? May kita po kasi natin sa mga susunod. Ano po yun? Faith. Yan. Dapat, yung doctrine mo, no? Iyan ay magbubunga ng pananampalataya. Ang bunga ng tamang doctrine ay pananampalataya at ang bunga ng pananampalataya ay nagmula sa didasko or teaching. Tandaan natin sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing. Amen? Kuha po natin. Kaya lang, ang problema, yung faith minsan, dahil mali nga yung doctrine, mali yung faith. Amen? Amen. Merong domino effect. Ano pa? Yung practice. Pag mali ang doctrine, mali yung faith, mali din yung practice. At kung mali yung practice, mali ang lifestyle. Amen? Amen. Mali ang lifestyle. Kaya minsan nakikita, yung minsan nakikita sa atin, may mga kababayang Kristiyano, naku, napakagugulang. Di mo makita ang mga Kristiyano, hindi dapat gano'n mga kapatid. Hindi dapat gano'n. Nalulungkot ako kasi yung nakaraan, sa DSWD, nagbigay na sila ng mga ayuda. Yung pinakamahirap sa lugar namin, di nabigyan. PWD yun. PWD yun. Sino ang naglalagay ng pangalan? Yung nagsamin. Kristiyano yun. Di umano. Amen? Amen. Hindi yan katanggap-tanggap. Hindi dapat pero. Sino inuna? Mga church member. Niya. Yung mga church member niya na maayos ang bahay, maayos ang buhay. Hindi dapat ganun eh. Amen? Amen. Okay. Sabi dito, isa lang ang magkulang dito, malaki ng posibilidad ng paglabag o disobedience. No? Pero ito, hindi nila basta-basta malalaman. Hindi nila basta-basta makikita, mga kapatid. Malaki ang posibilidad ng paglabag o disobedience pag hindi natin nasunod, isa man lang dito. No? Dapat, ang ating Panginoon ang hari ng ating buhay. Amen. At hindi yung mga programa. Amen? Dapat napaka-importante ng tamang pag-aaral ng Biblia.
Kaya naman, napakahalaga na makilala natin si Kristo ng buong buo gamit ang instrumentong ipinagkaloob niya sa atin. Ano yan? Ang Bible. Amen? Amen. Ang Bible. Alam na po ngayon, ang dami po nating time para magbasa ng Biblia, mag-aaral ng salita ng Diyos. Gawin po natin. No? Napakahalagang pag-aaralan natin ang tamang hermeneutics. Kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay preacher, ano ba yung hermeneutics? Science of biblical interpretation. Para hindi ka maging bulaang propeta o bulaang mensahero ng Diyos. Pag-aralan mo yan. Napakahalaga din ng pag-aaral ng tamang doctrine at syempre ng truth. Tandaan natin, sinabi natin kanina, truth is the self-expression of God. Amen? Amen. Tingnan ninyo sabi ni Jesus Christ sa John 14:6, I am the truth. Nung kinausap siya ni Pilato, ano bang katotohanan? Pero lumayo si Pilato, hindi niya kaya. He can't handle the truth. Amen? So napakahalaga niya. Amen? Makalangit at pangunawa at mapagkumbabang puso na handang iwan ang kamalian ng kinaugalian para makamit ang katotohanan. Minsan may pride tayong bitawan yung ating mga tradisyon, yung ating mga paniniwala, yung ating mga pamantayan na hindi naman biblical, psychological lang, social lang, traditional lang. Mahirap bitawan para sa kanila. Ang tanong, ito ba ay naayon sa pamantayan na gusto ng Panginoon? Is it biblical? Or very, very Gnostic? Amen? Nalulugod kaya ang Diyos sa gano'n? Sa pamantayan na yan, yan lang titinan mo, naku po, babagsak ka. Amen? Sabi rito, tandaan, the absence of truth is the absence of God. Pag hindi mo alam ang katotohanan, walang Diyos sa buhay mo. Hindi kayo magkakilala. Hindi ka niya kilala. Amen? Again, ang katotohanan ay self-expression ng Diyos. Kung hindi mo alam ang katotohanan, purong katotohanan, walang halo, delikado ka. Baka absent ang Diyos sa buhay mo. Omnipotent ang Diyos. Omnipresent ang Diyos, present siya sa lahat. Ibang absence ang tinutukoy ko. Amen? Okay? Yan. C. Malinaw na pagkasabuhay ng aral mula kay Kristo. Kung tama ang pananampalataya mo, kung ikaw ay ganap na Kristiyano, dapat malinaw ang pagkasabuhay ng aral mula kay Kristo. Dapat malinaw, kitang-kita. Sabi natin kanina yung master, dapat visible. Sabi rito, upang makita o maging visible ang ating pananampalataya mula sa tamang doctrine, mula sa ating Panginoon, dapat tayo maging ganap. Ito ay makikita sa ating kilos, pag-uugali, pananalita, at kagalakan sa tuwing namamahagi o nangangaral ng salita ng Diyos, may nakikinig man o wala. May nakaka-appreciate man o wala. Be a minister with only one audience, and that is Christ. Amen. Okay? May pagpapakumbaba at pagkakilala sa ating kahinaan upang ang maitaas ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Minsan mga kapatid, pag Kristiyano, napakayabang eh. Dami akong alam. Alam ko to, daming verses na alam. Tanong mo kung kaya niya ipamuhay, hindi niya kaya. Kailangan, i-acknowledge natin yung kahinaan natin upang ma-highlight ang ating Panginoon. Sabi ni John the Baptist, he must increase, I must decrease. Kailangan siya ay may taas at ako ay may ibaba. Dapat ganun po ang ating mindset. Yan po ay nagpapakita ng malinaw na aral mula sa ating Panginoon. Ang nagiging problema ng mga simbahan ngayon ay nahahawaan ng sari-saring mga programa na mabuti kung ito ay patungkol lamang sa pagpaparami, ngunit kung ito ay patungkol sa pagtuturo ng tama at sound doctrinal teachings, maraming mga churches ang nagiging man-pleaser. Ayaw nilang makapanakit. At kino-compromise ang katotohanan para lamang magmukhang malakas at matatag ang kanilang simbahan sa panlabas na paningin. Marami pong ganyan. Amen? Hindi po tayo ganyan. Huwag tayo maging compromiser, mga kapamilya. Kasi mamaya, tandaan niyo yung word na compromise, lulutang yan sa church history natin,
pagsilip natin sa church history bago tayo mag-main point number sa main point number 2. Ating pong pag-aralan, bago natin pag-aralan, meron po tayong tanong. Sabi niya, mukhang napakasimple at napakadaling sundin ng ating tinalakay. Ano ba yung ating tinalakay? Dapat nag-uugat kay Kristo, dapat maging ganap, tamang pamumuhay sa ating na dapat biblikal. Mukhang madali ang ating titignan. Mukhang madaling mapuna kung anong tama at maling aral. Kaya nga, kung minsan dahil sa paniniwalang ito ay madali, hindi natin ito nagagawang bigyang diin o iniisip pagtuunan ng pansin. Ating tandaan na madaya at mapandin lang ang ating kalaban. Dapat mapag-aralan natin kung tayo ba ay hindi nabulag o nadaya ng kaaway. Hindi ba tayo nabulag? Hindi ba tayo nadaya ng kaaway? Kasi magaling yan magpanggap. Akala mo nasa tama ka pa, yung pala lihis ka na. Amen? Kaya dapat maging vigilant tayo. Maging mapagmatya. Amen? Amen. Hindi na ilagay dyan. So, meron po tayo dito dapat pag-aralan. Ano ba ang purpose at layunin ng mga sumusunod? Meron pong layunin ng mga sumusunod. Bigyan niyo po ng layunin o purpose yung small group Bible study. Bakit may small group Bible study? Bakit may equipping of leaders? Bakit may evangelizing? Marami pong maling katugunan tungkol po dito. Ano po yung mga maling katugunan? Ang small group Bible study, kaya pinagbubukod-bukod para mas mahimay, mas mapakain ng maayos yung mga tupong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Marami pong mga churches, kaya sila may small group Bible study para mag-utangan, magbentahan ng kung ano-anong produkto. Hindi ho dapat ganun. No? Equipping leaders. Ini-equip nila yung leaders nila para maging magaan ang trabaho sa church. Pero pag hinog ng leaders, ayaw bitawan. Ayaw i-release. Asa na Great Commission? Amen? Evangelizing. Ang evangelizing para sa kanila ay pag-promote ng business. Hindi ko dapat gano'n, mga kapatid. Kasi nakahaluan na ng programa ang church. Amen? Mamaya maunawaan po ninyo ang sinasabi ko pag nakuha po natin yung main point number 2 hanggang main point number 3. Ito ba ang malinaw na pagkasabuhay ng ating subpoint A and B? Of course not. Amen? Of course not. Okay? Ayan pala. See? Yan o. Malinaw na pagkasabuhay ng araw mula kay Kristo. Yan. Sorry, hindi ko na pinto. Yan. Small group, Bible study, equipping leaders, evangelizing. Ano ba? Ano ba ang kahulugan niya? Ano ba layunin ng mga sumusunod na yan? Okay? Ulitin ko. Minsan yung small group Bible study, ginagawa para mag-utangan, mag-chismisan. Hindi ho yan ang purpose nun. Equipping leaders para magkaan ng buhay ng pastor. Para di siya gagawa ng mga dapat, ng mga maliliit na bagay. Pero pag hinog na yung leaders, ayaw din bitawan. Kasi mabitilayan siya. Evangelizing, pinapromote ang business. Yun ang mga word ng mga pastor. Promote natin ang business. If you're looking for a business, at nasa loob ka ng church, you are in a wrong place. Amen? Amen. Yan, tinanong natin kanina. 3. Ang epekto ng maling pagkaunawa. Ang epekto ng maling aral at maling pagkaunawa. Ito na. Historical na ito, mga kapatid. Basahin muna natin sa Judas chapter 1, verse 3 to 4. Bago po yan magpahayag. Judas chapter 1, verse 3 to 4. Mga kapatid, meron lang akong dagdag na linaw sa inyo. Sa Greek translation, ang Book of Jude ang pinakamababaw na o pinakamadaling intindihin. Bakit? Gusto niya kasing ipaabot agad sa mga kapatid ang problemang kinaharap nila. Ano yung problemang kinaharap nila? Chapter 1, verse 3 to 4, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat.
Ngunit nakita ko ang kailangan kong isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakilanman sa mga banal. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan ng katwiran ng kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noong pamanguna, sinabi na ng kasulatan ang makalaang parusa para sa kanila. Amen? So may problema ang kinaharap. Iba dapat yung letter ni Jude yan. Dapat encouragement. Kaya lang, may naging problema. Merong nakapasok sa kanila. Sabi diyan, certain men have crept in unnoticed. Amen? Lihim na nakapasok. Sabi ko sa inyo, madaya. Kaya dapat maging vigilant tayo. Maging mapagmatsyag tayo. Sa unang Juan, chapter 4, verse 1 hanggang 3, sabi po rito ay ganito. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang spirito. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang spirito nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundo nito. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila si Jesucristo ay dumating bilang tao. Kung hindi kayo ng kanilang ipapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo nasa kanila. Narinig na ninyo, ito'y darating at ngayon ay nasa sanlibutan na nga. Mga kapatid, kung ating pagbabasihan, yung Jude chapter 1, verse 3 to 4, alarming. Pero pag nakita natin yung sa 1 John chapter 4, verse 1 to 3, mukhang madaling mapansin. Madaling ma-determine. Talaga ba? Talaga kaya? No? Anong malalim na kahulugan nito? Lalo na sa 1 John chapter 4, verse 1 to 3. Lahat ng Christian churches ay ganitong pahayag. Talaga? Pag-aralan po natin. Ito na, babalik na po tayo sa history ng Holy Universal Church. May problema yung Gnosticism. Yung Gnosticism, nilagyan ng filosofiya ng mundo, maling aral, maling haka-haka, yung aral na iniwan sa atin ng Panginoon. Hindi siya biblically sound. Hindi siya sound doctrine, may halo siya. No? Okay? Ngayon, ang Gnosticism, ang laman ng laman niya ay false teaching. Kasi magkamali ka lang ng dot dyan, mamove mo lang yung quit, false teacher ka na. No? Yan na, Gnosticism. Sa Gnosticism, may dalawang umangat dyan ng gusto. Yung Sabellianism at saka Arianism. Tanong, is it existing today? Hindi naman sila naririnig eh. Sabi diyan, yes, it is. Nagbago lang sila ng pangalan. Nagbago lang sila ng pangalan. Sabi ko sa inyo, madaya ang kalaban natin. Pag hindi tayo naging vigilant, dali tayo. Nagbago lang sila ng pangalan. How? Why? Ating pag-aralan. Bakit di siya napuksa? Bakit ngayon nag-i-exist pa siya? Ano ba nangyari? May nangyari po. So ngayon, bago tayo dumako sa main point number 3 natin, tatalakayin natin yung Colossus chapter 2, verse 8, 9, 10. Dito muna tayo para maintindihan natin yung pinapatungkulan ng buong Colossus chapter 2, verse 6 to 10. Kaya nilagay natin sa gitna yan. Parang pagdating ng 7, 8, 9, 10, or 8, 9, 10, maiintindihan at mauunawaan natin. Ano ba pinapatungkulan nun? Ano ba yung kinakaharap ng mga Gnostic? O, ang church ba ay nasa dingit ng panganib ng Gnosticism? Ating pag-aralan, ha? How, why? Ating pag-aralan. Kung bakit pa ito nag-i-exist ngayon? Okay? Ano ba yung Sabellianism? Yan. Galing po ito kay Sabellius. Sino si Sabellius? One of the leading teachers in Rome. Leading teachers in Rome. No? Christianity ang tinuturo nito. No? Kailan po yan? Mid-3rd AD. Ano po yun? Mabilis na lumaganap sa mga iglesia, lalo na sa Mediterranean region. Tama ba? Sa Mediterranean region. Europe. Tama? Yan. Europe yan eh. Diba? Europe na. Europe eh. No? Mabilis na lumaganap yan doon.
Amen? Ano yung mga teachings nila? Ito po yun. Oneness of God. Itinanggi ang Trinity. Yung Father, siya rin ang Son. Yung Son, siya rin yung Holy Spirit. Okay? Appointed passages like Deuteronomy 6:4. Sabi raw, the Lord is one. Doon lang sila nakatingin. Out of context. Mali ang interpretation. Amen? Yan ang epekto niyan eh. Kung ano niya? Kaya malaki ang responsibilidad ng preacher, ng teacher. Amen? Pwede ka manligaw eh. Okay? So napakahalaga ng pag-aaral. Ano pa? 3 names belongs to one divine God who simply manifests Himself at 3 different times as different characters. Para lang siya nagpalit ng costume. Okay? Yan ang paniniwala na itong Sabellianism. No? Yung 3 names belongs to one divine. No? One divine God. Amen? Kuha natin. So, sa ating panahon ngayon, ano yan? Oneness yan. Nagbago na ng pangalan niya. Yan din. Ba't nag-exist pa? Mamaya makakuha po ninyo. Sabi rito, modalism. Yan. Ano yung modalism? Modes of expression, changing costume. Gusto ko maging sun mode. Magiging sun mode siya. Gusto ko maging Holy Spirit mode. Magiging Holy Spirit siya. Ganun lang. Taliwas sa John chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning, there was the Word. Amen? John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. We are talking about 2 persons. Taliwas siya. Amen? Sabi dito, Sabellianism developed alternative Christ, and fundamentally different version of Christianity. But their system wasn't really Christian at all. Amen? Nag-develop sila ng alternatibong Kristo. Hindi naman talaga Kristyanismo. Malabo eh. Now, obviously, madaming tumuligsa sa araw na ito. Yan na, maraming tumuligsa sa araw na ito. Ang pinaka-epektibo at pinakamahalagang kalaban ng Sabellianism ay si Tertullian. Si Tertullian, siya ay isang skilled apologist. Skilled apologist against Gnosticism. Pag sinabi natin apologist, sila yung mga defenders of faith. Kahit anong itanong mo dyan tungkol sa faith, kaya niya sagutin. Kaya niya paliwanag ng maayos. Ang mga nagawa ni Tertullian ay na-discover during Renaissance era. No? At ito ay nagpapakita ng mahusay na halimbawa ng mga naunang biblical scholars. Ipinakita ng dokumento na Tertullian ang maingat, systematic, scriptural na pagpapakita at papaliwanag ng nature of triune God. Dahil sa gabay ng Espiritu Santo sa gawa ni Tertullian, ang Sabellianism ay naging universally rejected. Universally rejected. Ang oneness po ay universally rejected. Matagal na panahon na. Bakit nag-i-exist? Maintindihan ko natin yung mamaya. Okay? Pangalawa, naging problema. Ito po ay part ng church history. Kailangan lang natin madaanan kasi kailangan natin maintindihan bakit ito nag-i-exist pa ngayon. At ano ang mga device na pwede nitong gamitin para makahook ng mga mananampalataya o mga tao na pwede nilang lukuhin at ipailalim sa maling doktrina nila. Ano yung pangalawa? Arianism. Ano yung Arianism? Frontal assault on the deity of Christ. Harap-harapan. Frontal assault sa deity ni Kristo. Okay? Deity ni Kristo. Ano nangyari dyan? Pag-aralan mo natin si Arius. Si Arius po, sino ba si Arius? Yung simula ng Arianism. Also, a popular teacher. Popular teacher din, mga kapatid ha. He began his career as a bright young presbyter and assistant to the Bishop of Alexandria. Yung Alexandria po, nasa North Africa ito. Assistant siya ng bishop. Siya ay young presbyter. Doon nagsimula ang kanyang career. Studied theology in Antioch
At siya ay naordinahan sa Alexandria noong 311 AD. Sabi dito, serious and articulate, yan ang kanyang mga katauhan, keen mind, and striking good looks. Striking good looks. Striking good looks. Maraming nabibihag niyan eh. Striking good looks. Yan. Charismatic sa paningin ng iba. No? Arianism is the most aggressive of all heresies that have ever threatened the Christian faith. Ito ang pinaka-agresibo. No? Nakasinungalingan. No? Na nag-exist laban sa Christian faith. Nag-exist pa ba ito? Tignan natin at pag-aralan. Ano kaya pangalan niya ngayon? Kaya, sige, tingnan natin ha. Teachings. Ito ang mga teachings niya. Denied that Jesus is eternal God incarnate. Denied na si Kristo ay eternal na Diyos na ipinanganak. They recognize themselves as authentic Christian. Para sa kanila, sila ang tunay na Kristiyano. No? Father and Son are two separate beings with complete different nature. Taliwas sa John chapter 1 verse 1 to 3, taliwas sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Jesus was something more than men. Something more than men. But something less than God. An archangel para sa kanila. Sabi rito, saan na yan? Sabi rito, Father and Son are two separate beings with complete different nature. So Jesus Christ ay parang Diyos, no? Pero hindi Diyos. Ganun ang kanilang belief. Okay? So kita natin yan. An archangel ang kakilala sa kanya. Ngayon, ito po ang tanong. Bakit nag-i-exist pa ito ngayon? Yan. Bakit nag-i-exist pa ito ngayon? Ganito po nangyari, no? Dahil sa striking good looks and keen mind ni Arius, nagkaroon siya ng maraming follower. Okay? Ano nangyari? Inakusahan niya yung kanyang bishop na false teacher. Again, assistant siya ng bishop ng Alexandria. Yung bishop daw niya ay inakusahan niya ng false teacher dahil nagturo ito about sa divine nature ng Father and Son. Iisa lang sila ng divinity. Pinabulaanan niyo ni Arius. At nasabi niya, tinawag niya yung kanyang bishop na false teacher. Dahil dito, in-excommunicate siya ng kanyang bishop. Yan. Kaya lang, marami na siyang follower na sumusuporta sa kanya. Marami siyang ma-influensyang kaibigan sa iba't ibang simbahan at sa politika. Ang pagiging excommunicated ni Arius ay mas lalong nagpalakas sa kanya dahil sa simpatyang nakuha niya sa mga tao. Nagmukha siyang underdog. Nagmukha siyang kawawa. Nakakuha siya ng sympathy. Okay? Tignan natin ha. Ito po yung sitwasyon natin. Yung relationship between the Alexandrian bishop and Arius. Nakita natin, pinag-aaralan natin. Ngayon, meron tayong situation dito. Si Emperor Constantine. Kilala po natin si Emperor Constantine. Yung nagpanukala, naging Christian yan eh. Na i-stop lahat ng propaganda para ma-persecute yung mga Kristiyano. Okay? Pero dito, ang sitwasyon, si Emperor Constantine ay recently converted pala. Bago pala. Amen? Bago pala. Tingnan natin ha. Nagkaroon ng Council of Nicaea. Ang Council of Nicaea ay binubuo ng 300 bishops. Ang agenda po nila, important issues to be discussed and settled about Arius and his teaching. Kailangan ayusin nila kasi nagkakaroon ng kaguluhan. Kaya lang, sabi ko rito, nagkaroon ng matinding kaguluhan at naisulat ito ng istorya na sumaksi at sumulat ng mga kaganapan dito. Si Eusebius.
Ayon kay Eusebius, Emperor Constantine ay nanawagan para sa pagkakaisa. Sabi niya, the discord in the church is more painful and more fearful than any war. Yan ang sabi niya. Siya ay disappointed dahil nagkakasimula lang na ma-enjoy ng Roman Empire ang peace pagkalipas ng mahabang panahon ng pakikipagdigma, kaguluhan at karahasan. So parang bakit may problema? Pwede namang pag-usapan. Yan. Magsisimula po ang pagko-compromise nila rito. At anong naging domino effect nito hanggang sa ating panahon? Yan na po. Nanawagan ang emperador na isang tabi ang napakahalagang usapin na ito upang mas pagtuunan ang panandaliang kapayapaan na kanilang naranasan. Pragmatic. Ano ulit yung ibig sabihin ng pragmatic? Do whatever works. Regardless kung ano mangyari bukas isang araw, importante ngayon, do whatever works. Okay? Medyo pragmatic ang approach ni Emperor Constantine. Nakatanggap ng madaming sympathy si Arius dahil sa mga nangyari. Imagine ninyo, nabuo yung council, binabakbakan si Arius. Binabakbakan si Arius, naguluhan si Emperor Constantine. Sinabi niya, katapos ang naliban, ngayon pa natin na-enjoy yung kalayaan, kakakilala ko pa lang kay Kristo. Pwede ba i-stop natin? Lingon na lahat kay Arius. Oo nga, kawawa naman siya. Nagkaroon na kompromiso. Okay? Ano ba nangyari? Si Athanasius. Sino si Athanasius? Ayon kay Eusebius, yung historian, present ang bishop ng Alexandria sa Council of Nicaea. Yung bishop ng Alexandria, yan yung nag-excommunicate kay Arius. Present siya doon. No? May kasama siyang isang assistant na nagsilbing sekretary niya. Ang pangalan nito ay Athanasius. Nang pumanaw ang bishop ng Alexandria, si Athanasius ang naging successor ng bishop. Siya din ang naging mortal na tumutuligsa sa Arianism. Okay? Siya rin ang number 1 na tumutuligsa sa Arianism. Okay. Ang dahilan ng kaguluhan sa lahat ng doctrine at maling pananaw ng Arianism ay dahil lamang sa isang letra. Isang letra. Literal na isang letra na naging dahilan ng napakaraming naglipa ng maling doktrina sa sanlibutan. Ayan, nasabi ko sa inyo, kailangan tingnan muna natin yung history para makita natin anong nangyari dito. No? Isang letra lang. Tapos kinonpromise nila, oo nga naman, pwede naman eh. No? Pwede naman eh. Na magkakaroon ng pagbabago na isang letra lang. Literal po na isang letra lang. Ano po yung letra na yun? Ayon sa Council of Nicaea, ang nature ni Jesus Christ, ang God the Son, at ng Godhead ay homoousion. Ibig sabihin, the same. Yan naman talaga. Yan ang doctrine. Yan ang sound doctrine. Subalit, dahil sa pagtindi ng pagpabor nila kay Arius, dahil sa mga kaganapan, kinonsider nila ang claim ni Arius na homoousion. Like lang. Katulad lang. Hindi ka pareho. Katulad, hindi ka pareho. Amen? Dahil lang sa letter I, mga kapatid. No? Mukhang maliit lang ang diferensya na kung nadagdagan lang ng letter I. Pero ang kahulugan ng the same divinity and like ay magkaiba. Nakita nila, oo nga, maliit lang naman eh. Hindi na nakita yung mga magiging epekto nito sa kabuuan ng doktrina, ng sound doctrine. Amen? Dahil sa kapangyarihang politikal, lumawak ang Arianism noong si Emperador Arianism. Dahil sa kapangyarihang politikal, lumawak ang Arianism. Okay? Sabi natin si Emperor Constantine dito ay recently converted na. Lumaki na yung Arianism. At anong nangyari? Noong si Emperador Constantine ay magpapabautismo na, ito'y ginawa ng isang Arian bishop. Arian bishop. Samantala, patuloy na nangaral si Athanasius tungkol sa deity of Christ. Pakibalik, Angel. Sabi rito,
Sabi po rito, si Athanasius ay nagpatuloy sa pangaral tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo habang padami ng padami ang nagiging pabaya sa tamang doktrina ng mga bishops at sumunod sa aral ni Arius. Si Athanasius ay nanatiling matibay sa kanyang pananampalataya. No? Dagdag kaalaman. When someone suggested Athanasius that the whole world was against his yielding, nung may nagsabi sa kanya na ang buong mundo ay laban na sa kanyang pananampalataya at paniniwala, hindi niya kinumpromiso ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsagot ng, "Then I am against the world." Kaya may kasabihan po sa Alexandria, Athanasius contra mundum. Athanasius against the world. Amen? Sinira niya ang mapagpanggap na aralin ng Arianism sa pamamagitan ng maiingat na katotohanan ng paglalahad ng Bible. 5 times siyang na-exile ng mga sumunod na emperor na merong strong Arian sympathy. No? He died before seeing the full fruits of his labor. Namatay siya bago niya makita yung fruit ng kanyang pinaghirapan at pananampalataya. But he is remembered today as one of the most courageous truth warriors of church has ever produced. Gaano kahalaga ang tamang doctrine? Tama ba ang doctrine mo? Anong gagawin mo para sa tamang doctrine? Amen? So, anong pangalan ngayon ng Arians? Madami. Kuha nyo? Did you get my point? Naintindihan niyo yung nangyari? Ang daming pangalan yan. Yung iba malaki, iba maliit. Ang dami. Dahil lang doon sa isang letra na yun. At doon sa pag-compromise nila sa katotohanan para sa pansamantalang kapayapaan. Amen? Ito tayo sa main point number 2. Ito na. Tutuloy natin yung 8, 9, and 10 sa Colossus chapter 2. Verses 8, 9, and 10. Ang Panginoong Hesus higit sa filosofiya at katuruan ng mundo. Yeah. Sabi rito, iwasang matangay ng maling aral. Yan, pinag-aralan natin kanina mga kapatid. Napaka-importante ng tamang doctrine. Sound doctrine, hindi ba? Napaka-importante. Sabi sa verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhang katuruan at pandaraya na ayos sa tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo, including emotions. Minsan nagiging compromiser tayo because of the emotion. Pero ano ba talagang katotohanan? No? Sabi rito, iwasang matangay ng maling aral, hindi ito mula kay Kristo. No? Spiritual maturity, yung ating hinakbangan last year, no, ay nakikita kadalasan sa kakayahan nating makita kung ano ba ang tama o ano ba ang biblical at tamang aral. Ito ba ay mula sa doktrina mula sa Bible, tamang teaching mula sa Bible? Ito ba ay mula sa tradisyon o kasanayan ng ating na ating kinaharap? Kailangan ma-determine natin, mga kapatid. Okay? Paano natin ito may iwasan? Paano natin ito malalabanan? Paano malalaman ang katotohanan? Yan. Dapat tandaan natin na wala tayong ibang sasandigan kundi ang ating Panginoon at ang kanyang salita. Sabi yan sa main point number 1 natin. Ang Diyos ay nagdedemand ng katotohanan dahil ang katotohanan ay self-expression ng Diyos. Amen? Amen. Sinabi ni Jesus, I am the truth. At para malaman ang katotohanan, dapat pagkumparahin ang dalawang aral, dalawang katuruan at paniniwala kung ito ba ay pasok sa prinsipyo ng Biblia. Ito ba ay mula sa Biblia o sa tradisyon ng tao? Para maunawaan kung ito ay totoo, kailangan pagtabihin. Ito bang practice ng church namin o samahan namin ay pasok sa Biblia at tamang prinsipyo? Ito ba ay biblical? Maraming mga tao, pabayaan nyo. Tradisyon to matagal na to. 5 taon na tong practice. Ito pwedeng pa-start. Kuha? Kuha po natin. Ang paraan para malaman kung ano ang tamang aral o katuruan
ay nga ayon sa katotohanan ipinakilala sa atin ng Diyos. Ang paraan para malaman ang buong katotohanan ay matatagpuan sa Biblia. Amen? Amen. B. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus. Sa verse 9 po ganito. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikristo sa kanyang pagiging tao. Okay. Sabi dito, ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikristo. Buo mga kapatid. Walang labis, walang kulang. Sapat na, higit pa. Kaya naman, mauunawaan natin ang tamang aral, tamang doktrina, tamang kasanayan, kapag tayo ay nakatingin lamang kay Kristo. Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga ginawa, at sa kanyang mga gagawin pa. Sa ating panahon, meron tayong enhanced community quarantine. Amen? Maraming naglipa ng mga false teachers, prophets, at kung ano-ano pa, nagpapakita ng kahangahangang proteksyon na kung di mo pag-aaralan sa Biblia, ay matatangay ka. No? Kung ating babasahin sa aklat ng mga gawa, verse 16, chapter 16, verse 16 to 17, sabi po rito, isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasa lubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng maraming espiritu, kaya siya nakapanghuhula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinusundan-sundan niya kami ni Pablo at sumigaw ng ganito. Ang taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Okay? So, ang kapangyarihan pala manghula ay hindi sa Diyos. Kasi po, ang Bible ay tapos na, ang natapusan. Wala nang halaga kung ikaw ay mag-prophecy pa. Kompleto na kasi. Pero nakakaalala naman, marami pa rin mga mananampalataya ang kumakagat dito. Kasi, ignorance from the Word of God. Gnostic kasi. Amen? Ulitin. Madaya ang kaaway. Kaya niyang mag-anyong anghel ng kaliwanagan. Striking good looks. Di ba? Amen? Sabi rito, ngayong may enhanced community quarantine din, maraming kalituhan, pangamba, takot na bumabalot sa mundo. Madaming boses ang ating naririnig. May confusion na. Sino ba papakinggan ko? Yung preacher, yung prophet, yung apostol? Ano ba talaga? Nalilito na. Naliligaw na ng landas. Hindi na malaman kung ano ang tamang doktrina. Tandaan natin si Jairus sa Luke chapter 4, sa Luke chapter 8. Tandaan na si Jairus. Sa Luke chapter 8. Sino ba si Jairus? Luke chapter 8, verse 40 to 48. So may sakit yung anak niya. So, kinausap niya si Jesus Christ para pumunta doon. No? Kaya lang, may nakahinder sa kanilang daan. Yung babae may bleeding problem. No? Tapos, tingnan natin sa 49 to 50. Sabi po rito, nagsasalita pa si Jesus nung dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, sabi niya kay Jairo. Huwag na po ninyong gambalain ang guro. Okay? Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manalig ka lamang at siya'y gagaling. Amen? Amen. Ngayon po, bakit natin ginamit na example si Jairo? Ang daming boses na umiikot sa paligid natin. Madaming distractions. Pero ano sabi ng Panginoon? Pakinggan natin ang boses ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Manampalataya ka na. Amen? Hindi tayo makinig sa boses sa labas. Dito tayo tumingin. Kahit magpakita ng kahangahangang mga bagay yan, kung hindi naman biblical, huwag niyang paniwalaan, mga kapatid. Amen? Amen. Sabi dito, kaninong boses ang pakikinggan mo? Kadalasan, ginagamit ng kaaway ang fear, pagkalito, at kaguluhan sa kakulangan sa pagkaunawa at nararamdaman sa Biblia para mandaya. Kaninong boses ang pakikinggan mo? Amen? C. Ipinahayag na ganap na buhay. Ipinahayag. Ibig sabihin, ipinakita na. Ganap na buhay. Nasa verse 10 po yan, sa Colossus chapter 2, verse 10.
Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siya nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sabi po rito, ang ating Panginoon nakakasakop sa lahat. Lahat ay nasa ilalim ng Kanyang pangangalaga at pamamahala. Dapat lang na ang boses na ating papakinggan sa gitna ng mapaglinlang na aral at tradisyong makatao ay ang boses na tumawag sa atin patungo sa kaligtasan, ang boses ng ating pastor. Ang Panginoong Hesus, ang boses na yan ang dapat nating pakinggan tungo sa kabanalan at kasanayan na nakalulugod sa Diyos. Sa Kanyang aral, buhay at pag-ibig natin matatagpuan at mararanasan ang buhay na ganap, kontento at walang bahid ng pagkatakot. Amen? Amen. Conclusion. Meron tayong tatlong A. Unang A, alisin, iwaksin natin ang lahat ng filosofiya at maling doktrina na nakakaapekto sa ating paglago sa tunay at malalim na pagkakakilala sa Diyos. Alisin niyo yan. Bitawan niyo. Pag hindi biblikal, bitawan. Stolpo lang yan sa paglago ninyo. Pakas lang yan. Pag sinabing pakas, a person who loves to hoard unnecessary things. Okay? B, ang aral o tamang doktrina na mula sa ating Panginoong Hesus ay naglalaman ng timeless principle. Timeless. Kailangan lang gawin ng preacher na relevant yan para maunawaan ng tao. Pero timeless yan. No? Sapat na at higit pa. Panghuli, ating napag-aralan ang kahalagahan ng bawat maliliit na detalye ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bawat maliliit na detalye, mga kapatid. Quit, tuldok, isang letra, napakahalaga. Okay? Ito ay napakahalaga at tunay na makapangyarihan. Kaya dapat tularan natin ang mga taga-Berea. Amen? Amen. So nakita natin, ano ba nangyari? At ano ba ang pinapatungkulan ng ating mensahe? Dapat nag-uugat tayo kay Kristo dahil naglipanan ang mapanglinlang na mga aral sa mundo, mga kapatid. Minsan, hindi natin alam, baka kasama ang ating sinasamahan o kinaaniban na samahan sa ganitong klaseng mga aral. Amen? So, napaka-importante ito ay ating mabigyan ng diin at mabigyan ng pansin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang naming banal, may papasalamat po kami sa aral at mga paglilinaw na aming tutunan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man po ay nagbaliwala sa mga maliliit mga aral, pero napakahalaga, Panginoon. Minsan po, Panginoon, dumating sa buhay namin na kami nadaya, pero Ikaw ay napakabuti. Inanalayan mo kami, Panginoon, sa tamang daan patungo sa iyo. Turuan mo, Panginoon, ang aking mga kapatid, pag matanggap po nila ang aral na dapat po nilang tanggapin at aral na dapat po nilang isa buhay at pagbulay-bulayan. Ang totoo, tamang doktrina, nagmula po sa iyong salita, tamang interpretasyon, tamang pagkapaliwanag mula sa mga hinirang mong mga lingkod. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin pinataas ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all.
the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Fell into ground, His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since Christ has lost His grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from His hands, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever block me from His hands, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. So, mga kapatid, ang ganda po ng inawit ni Sister Sam, di po ba? Talaga pong maantig ang mga puso po natin. Nga po. Ngayon po, yung pong ating pinag-aralan
na pinaliwanag po ng ating pastor, si Pastor Simon, yung ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Napakaganda, di po ba? Kung tayo po ay mamumuhay, sikapin po natin na ito'y maging ganap. Ganap na pamumuhay katulad ng kay Kristo. Yun po ang ayon at yun naman po talaga ang gusto at nais ng ating Panginoon para po sa atin. Ngayon po naman, dito po natin isasarado ang ating pananambahan sa araw po ito sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, taos puso po kami nagpapasalamat sa napakabuti ng pangalan. Kapagkat binigyan na naman po kami, Panginoon, ng malaking pag-asa na napakagandang pahiwatig sa amin. Maganda salita mo sa amin sa araw na ito. Nagbigay sa amin ng panibagong kaisipan at tamang kaisipan, dakilang Diyos. Ito'y magmimustulang kalakasan po sa aming spiritual na pamumuhay kapag nadagdagan po ang aming kalaman. Salamat po, Panginoon, sa kabila po ng lahat na aming medyo pagtalikod sa iyo, Panginoon. Nandiyan ka pa rin para kami mahalin. Nandiyan ka pa rin para kami turuan. Kaya wala naman dahilan, Panginoon, para hindi ka namin sundi. Walang dahilan para hindi ka namin sampalabayanan. Kapagkat ang lahat ng ginagawa mo ay para sa ikaunlad po namin. Spiritual na pamumuhay. Ganun din po sa aming physical. Salamat po sa hapong ito at dakilang Diyos. Nawa ang mga nakarinig at nakaunawa, pagpalain mo po, Panginoon. Kaya mong ma-enjoy nila ang kagandahan ng magandang balita na kanila pong narinig. Usan mo po ang kanilang tunay na kaisipan at damdamin upang ito'y mag-rema po sa kanilang puso. At kanila po itong may sa pamuhay sa habang panahon. Salamat po muli. Ito po ang aming sama-sama dalangin na may pagpapala mula sa iyo, Panginoon namin Diyos. Lahat po ito'y aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.